Nagsampa ng kaso si Vic Soto laban kay Daryl Yap dahil sa kontrobersyal na teaser ng pelikula. Hindi na nakatiis ang veteranong entertainer na si Vic Soto at nagsampa ng legal action laban sa direktor na si Daryl Yap. 19 counts of cyber libel ang isinampa niya bilang tugon sa kontrobersyal na teaser trailer ng pelikula ni Yap na The Rapists of Pepsi Paloma. Diretso sa pangalan na binanggit si Soto sa teaser na kumalat na sa buong online world, at tinawag siyang rapist nang walang pahintulot. Ang abogado ni Soto, si Attorney Buko de la Cruz, ay nagsabi na ang teaser ay hindi lang labelos kundi lumalabag din sa data privacy laws. Ibinunyag din niya na ang paglabas ng teaser online ay nagdulot ng maraming threats at bullying na natanggap ng asawa ni Soto, si Pauline Luna, at ng kanilang anak na si Tali Soto. Sa ngayon, ang asawa ng aking kliyente ay tumatanggap ng rape threats, at ang kanilang anak ay binubuli sa eskwelahan, pagbabahagi ni Attorney de la Cruz, na nagbigay diin sa malulubhang epekto ng paglabas ng teaser. Kahit na may mabubuting intensyon ang direktor, malinaw na ang epekto nito. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, nagsampa si Soto ng petisyon para sa isang writ of habeas data sa Muntinlupa Regional Trial Court noong January 7, 2025. Naglabas ang korte ng isang order noong January 9, 2025, na nagbabawal sa karagdagang pagpapalaganap ng anumang promotional materials na may kinalaman sa pelikula. Diretso ang pagtutok ng order na ito sa kontrobersyal na teaser, na nagbibigay diin sa paglabag nito sa karapatan ni Soto sa privacy at data protection. Kahit na epektibong napahinto ng order ng korte ang pagpapalaganap ng teaser, ang paglabas ng pelikula ay hindi pa tiyak. Kinumpirma ni Attorney de la Cruz na susuriin ng legal team ang sitwasyon kapag inilabas na ang pelikula, isinasaalang-alang ang mga posibleng dahilan para sa karagdagang legal action. Binibigyang diin niya na ang kasalukuyang legal case ay nakatuon lamang sa teaser at ang epekto nito sa reputasyon ni Soto at sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kapag inilabas na ang pelikula, susuriin namin kung may probable cause at basehan para magsampa ng kaso, sabi ni Attorney de la Cruz. Sa ngayon, ang basehan ng aming kaso ay ang teaser na inilabas. Ang mga paratang ng cyber libel ay may potensyal na kahihinatnan, kasama ang pagkabilanggo at multa. Ipinaliwanag ni Attorney de la Cruz na ang prosekusyon ang magpapasya sa huli kung ano ang magiging resulta ng kaso, at ang korte ang magdedesisyon sa anumang posibleng pagkabilanggo. Umaasa ang legal team na magkaroon ng mabilis na resolusyon, at ang petisyon para sa writ of habeas data ay nakaschedule para sa summary hearing sa January 15, 2025, sa Muntinlupa RTC Branch 205. Ang patuloy na legal battle ay nagbibigay diin sa lumalaking kahalagahan ng responsable online behavior at ang posibleng kahihinatnan ng libelous content. Binibigyang diin din nito ang pangangailangan na unahin ang kaligtasan at privacy ng mga individual, lalo na sa mga kaso kung saan ang sensitibong impormasyon at personal na pag-atake ay nasasangkot. Nagsimula ang usapan tungkol sa balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at ang proteksyon ng mga individual mula sa online harassment at defamation.